Okay, hello. Welcome Leo and welcome din Crosswatcher. So, today po ang gagawin natin is Seven Love Spread, no? Itong first week ninyong December. So, sana napanood nyo na rin po yung bonus reading last time na in-upload ko. So, ngayon po titignan natin kung anong energy mo at ang energy mo sa partner mo at ang energy mo sa energy ng partner mo no? Ayan. Ayun, nagsha-shuffle ako. And then, pagkatapos ko daw po shuffle to, we will cleanse na rin po, no? Ayan. Ayan. So, ready ka na ba, Leo? And cross-watchers always welcome here sa Happy Angel Reading. So, we're gonna do 7 love spread, no? So, tignan natin ang yung love life, ang energy mo, at ang energy ng partner mo, no? At partner, not only partner, siyempre yung yung persons in your mind din, no? Especially sa mga single. Titignan natin ang energy ng persons on your mind. Okay. Leo, no? You are very ikaw yung royalty sa sa zodiac. And when it comes to love, you deserve nothing less than grand, passionate, and loyal connection. Syempre, no, Leo? So, gagamitin natin itong 7 love spread, no? Yan ang energy mo. Yan natin energy ng iyong partner. Siyempre, at kung anong passions ang dala mo. Not only partner, pati rin yung, ito rin sabihin natin ang inyong target person sa mga single, no? Ang true intentions ng partner mo, makikita rin natin yan. Uy. Merong Kawat ang iyong partner. Nako, na-overwhelm siya ha. Maraming options ang partner mo. Ikaw naman parang, sige, mamaya titignan natin yan, nak, no? Then, syempre, may justice ka rin dito. Ano ba pa, spirit guide? Ang long-term actions, ang long-term outcome ninyong dalawa, no? Bakit the magicians in reverse? Let's get this. Wow, feelings. Para kay Leo, spirit guide. Para kay Leo. Para kay Leo. Ayan. Severin and Illusion. Kita nyo po ba? Ka-clarify natin, no? At kung saan ka daw dapat mag-focus, Leo. Ang dapat mag-focus si Leo itong December, itong week ng December na to.
Saan dapat po mag-focus? Si Leo, ayan. Name all the things you love daw, Leo. Simulan mo na ngayon. Good to be back mo. Nandito ulit tayo sa ating space. Makikita mo to, no? Kung scan mo siya lahat, actually, napaka-dramatic. Saglit, baka panay sounds tayo, no? Natin ang Christmas song. So, napaka-dramatic at intense, no? Para sa'yo to, Leo. So, yung mga nagpapakita ng blockage din, may temptations din, at isang malaking decisions din na dapat mong gawin, no? So, kung makikita mo, ang iyong royalty, ito yung role and passions mo sa Eight of Wands na naka-reverse. Ito na pala tayo, nasanay ako sa camp. Ayan, diretso na. So, ito yung sabihin natin na naapektuhan ang delay o kawalan ng communications. Parang hindi ka taking in actions ng mabilisan o kaya naman sobrang mabilis ka na nagre-react ka ng walang directions din. No? Kung sabihin din natin, parang stuck energy mo at hindi mo na-feel ang momentum. Parang gano'n, no? Titignan natin bakit. No? Leo, medyo you've been thinking too much. There's annoyance, fear akong nakikita sa in this why this energy, bakit ganyan ang energy mo. So, nakikita natin way back before, parang ipinahinga mo actually yung puso mo. You try to get some healing din sa previous na relationship mo maybe, no? And nakita natin dito parang nasa field ka right now ng parang nagpapagaling, parang first step, no? But still hindi ka pa rin makatulog. Or sabihin natin marami ka pang fear na medyo may takot pa rin tayo. Maybe may gusto kang isend na message. I could feel na may gusto kang isend na message pero sobrang overthink mo, no? Na hindi ka na nakakapagtulog. Hindi mo na, for insight, if you wanted to start, no? Kasi this is communications din na very fast. Maski gusto mo na di-delay, parang may, andyan dyan yung takot mo. You're thinking negative, o baka hindi niya sagutin, o baka hindi naman ako gusto na, o talaga naman siguro na done na kami, no? Baga, ang nakikita natin dito na medyo, at least, you are getting a little clarity sa sitwasyon, no? And then, imbis na rin sabihin natin na parang dito sundan mo yung fashion mo, no? Medyo tingnan medyo na pinipigilan mo yung sarili mo na nagiging dahilan ng iyong internal frustrations, no? Although you wanted to get some healing, pero ayan pa rin yung mind mo pa rin is working on it na do I need to send or not, no? For insights, pag gusto nyo pang parang gusto nyo mag message sa kanya or do something or, no? Whether you are girl or boy, no? So, parang you feel na lahat ang ina-actions mo, parang it's either na delay or parang na-stuck ang energy mo. And this is also na parang you are not that is why the reasons bakit hindi ka rin nakakapag-communicate sa iyong persons, no? Siyempre, ang persons mo, iba rin ang sasagot niyan sa'yo, no? Makikita mo, medyo nawawalan ng passions ang inyong pagsasamahan, no? Maski gusto mo siyang i-message para at least magklaro, magkaroon ng konting communications, parang you're not in the mood.
parang you hurt, parang you've been hurt a little bit from ano, from the relationship, siya bang may gawa o ibang tao ang may gawa nito? Oh, let me see nga. We'll see kung ibang tao may gawa niyan, no? Kung bakit ka na-stuck sa iyong current persons. Bakit hindi ka nakakapaggawa or wala kang fashion sa current na persons mo na gusto mo. Ayan, to those sa ex mo nga ito na, no, na isang earth sign, Taurus, Capricorn, Virgo na nakikita natin. You're still ano healing from these persons, no? Pero meron kang ang current persons mo rin is na overwhelmed na rin siguro in your attitude because it's not receiving any message from you. So wag mong pagsisihan pag ano, no? Wag mong pagsisihan ito pag 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 nawalan ng passion din sa iyo ang ano mo, ang current na persons mo, no? O sa mga single naman, do some a little bit actions, wag kang mahiya kasi you have a go signal eh. Kaya lang wag mo nang i-delay, no? Or maybe siyempre, baka sa iba rin sabihin natin hindi pa ready umibig, no? Pinipilit pa nilang magkaroon ng closure. Oy, ito may closure, yan, it's about closure, no? Kaya si Leo din walang passionate sa current persons na nanliligaw sa kanya o sa nililigawan mo. You remember yung last na reading ko? Ito yung confirmations, no? Ayan. So, makikita mo rin ang intentions na ng iyong persons, makikita mo rito is the seven of pentacles, no? Ito yung pag makikita mo, this is parang cannot focus, or it could be also na overwhelm or maraming options din. Kasi this is about love, o marami rin siyang sigurong options, and marami rin din siguro siyang manliligaw o nililigawan, or marami rin nakapaligid sa kanya emotionally because this is love reading. No, medyo, yeah, maybe sa'yo, may intention siya na medyo na-overwhelm na siya sa'yo. Or sabihin natin, ang true intentions ng partner mo, yung sabihin din natin yung mag-invest at siguro mag-antay din sana, no, ng return na investment sa'yo. Kumbaga sila yung ang iyong investment, yung ibig ko sabihin na investment dito sa emotional reading natin, sa love reading mo is yung energy na binibigay niya sa'yo, no? Kumbaga gusto nila makita muna yung long-term growth bago magbigay din ng commitment sa'yo. So some of you naman is yung siguro nagliligawan phase pa lang. But anyway, to those who maybe ang target persons mo, ganito rin ang naiisip, no? Single, married, current relationship, but this is your persons on your mind, no? Sabihin natin, gusto nila makita muna yung long-term growth at bago magbigay ng commitment sa inyo, no? So, parang gusto nila makita muna ang consistency ng actions mo sa inyong relationship. Kumbaga, mag-invest ka raw muna bago siya mag-i-invest uli. Pero marami siyang i-offer sa'yo. Pwede rin yung mga yan, no? Gusto niya makita yung structure na ibibigay mo, na i-offer mo para makapag-commit siya sa'yo. Sigurista. No? Kumbaga, yung bago sila mag-open up at mag full commitment sa'yo, no? So, baka rin, halimbawa, no? Baka rin nag-aalala sila sa future financial stability. Kasi sa commitment, syempre, sinong gagastos, ayan, hatian ng bill, no? That is normal. So, siya, gusto niya makita rin, parang this person still wanted to know you better. Parang gusto ka pa niyang pag-aralan, parang gusto ka pa niyang makilala more dito, no? Kumbaga, and then that's the time na parang siya yung ire-ready niya ang kanyang sarili, no? Para to ready really to commit. You are one, isa ka rin sa nagugustuhan kanya kung marami siyang options sa pag-ibig. Tingnan natin, isa ka rin na, nakuha mo rin ang mata niya, no? Ano ba yan? Tingnan nga natin. Pagod din sa itong taong ito. Medyo pagod din sa previous past niya. At ang current niya, kita mo, kakawala pa lang niya. Kakawala pa lang din. So, parang sabihin natin, parehas din kayo ng pinagdaanan nito, no? So kung makikita mo rito, ang niya, ang intention, medyo mahina pa kasi nga gusto niya pa more mapakita kung paano ka magmahal, paano ka umibig. No, this person has been through a lot din.
no? Parang siguro marami na ring nakaraan na 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 relationship na hindi nag-workout, na na-trap siya. Kasi makikita mo dito, Karen, kakawala pa lang niya sa pagiging entrap, ngayon pa lang niya hinaharap ang mga dapat niyang harapin sa ano, no? Sa mga problema niya sa pag-ibig, it's either sa pamilya, sa mga friends, especially sa persons at especially rin sa'yo. Kumbaga, dito medyo ang inyong ang intentions niya sa'yo medyo still not ano pa, hindi pa gaanong napakalakas or hindi pa gaanong balanse. Kasi nga your persons wanted to see, gusto niya munang tignan kung ano talaga, what you can give to him before he will fully commit sa'yo. No? Ayan, nakukuha mo? Wala tayong espasyo, so balik natin tong mga clarity natin, no? Then babalasahin natin. So, ayun, no? So, nag-aalala sila, ang persons mo is nag-aalala sa future, especially sa financial stability at mga practical na pundasyon ninyong dalawa, no? Kaya minsan nagtatanong siya kung worth ba mag-invest siya sa'yo. So, kailangan pakitaan mo rin siya, no? Ayan. So, tama ba yun din? Parang hindi mabalanse. Baka maybe rin nakikita din ng persons mo na hindi mo kaya. Kumbaga, because of that communications, kasi you got some start already na maliit pa ang pundasyon. Pero I think your persons is waiting nga, kagaya yan, kung anong i-invest mo. And so happen, parang he also sees you na parang nakikita kanya, you couldn't balance na yung relationship at ang iyong career, no? Parang medyo nagja-juggling din. Napansin din ng persons mo na you are too much spending din, na parang ayun ang naobserbahan niya. Tingnan mo, nakatingin siya sa'yo. Ano? So, so tingnan naman natin ang inyong pundasyon. Nakikita natin na ang pundasyon ninyo is justice, no? So, you might be dealing with Libra also, Leo, no? Ito yung binubuo ng honesty, katarungan, at fair agreement ninyo. May karmic link akong nararamdaman dito. No? Yung connections ninyo. Kung ano yung parang sinasabi natin, kung ano yung sinabog nyo sa isa't isa, kung ano yung binigay nyo sa isa't isa, yun ang inaani ninyo ngayon, no? So, balance ang naging key noong umpisa ninyo, no? Parang give and take kayong dalawa. Bawa, no? Ah, sabihin natin, dadalan ka niya ng lunch, no? Ikaw naman is, ang gagawin mo naman sa kanya is, i-dinner, i-date mo siya to eat something o magko-coffee kayong dalawa. Parang ganun na simpleng example ng balance na sinasabi kong pagtatrato na diyan kayo nagsimula. No? Halimbawa, kinis ka niya, kinis mo rin siya, parang ganon, no? Kinis ka niya, kinis mo rin siya. Parang mga simple example na para maunawaan nyo, no? So, ganyan, kung ano what you invest sa relationship na yon, yun ang inani nyo, no? So, ang pundasyon ninyo, may honesty naman ang root ng inyong pinagsamahan na dalawa o kung paano kayo nagkakilala, ganon siguro, no? So, we've seen some pair agreement din, no? Pero talagang this is a karmic na kailangan may matutunan kayo sa relationship na 'to, no? Because this is a karmic connections, no? Kung ano yung tsaka yung sabihin natin din yung balance na naging key ninyo nung umpisa. Balanse kayong dalawa dati, may harmony dati, no? So, nagsimula yung relasyon ninyo, sabihin natin, sa clear boundaries or mutual understanding na walang nandaraya sa inyong dalawa. You are very open to each other, or sabihin natin, sa mga single, nakikita kayo na kung ano kayo, ganon, ganon kayo, no? Ikaw din, kung nakikita mo ang persons mo na ganon siya, no? Walang halong pandaraya, walang filter. Ibig sabihin, you both know each other, you both seeing yourself to each other, no? So, kung makikita mo rito, kumbaga, nagsimula rin ang relasyon ninyo na maayos ang boundaries o may mutual understanding kayo na sabihin natin na napakaganda ng inyong samahan dati, no? Kaya lang bakit ganyan na ngayon? Ito ang pundasyon ninyo. So sana lagi niyong isipin ang pinagsimulan. Balikan niyo ang dating nakaraan. Baka rin sabihin natin may mga legal matters kayo. Some of you may dapat din ano, no? Some of you na inaayos, sabihin natin, inaayos ang mga
pagpapakasal or inaayos yung plano niyong magpakasal, mga some documents. Akong nakikita, some of you din yung magdi-divorce sa iba, no? Para mag-commit siya sa'yo. It's either ikaw yung Leo na may inaayos kang legal documents, legal matters. Akong nakikita rito na para makapag-commit ka rin sa current persons mo or sa persons dito na na para ready kang talagang magkaroon ng isang new beginning na isang very strong na foundation sa relationship, no? Sabihin din natin na may official commitment kayo or ikaw Leo na nagbibigay ng stability sa inyong past relationships structure, no? So nakikita mo ang hamon sa dito is Seven of Pentacles, no? Ito yung sabihin natin challenge ninyo, challenge ng persons on your mind, no? Ito yung sabihin natin patience, no? Maliwanag na maliwanag, kailangan ng patience. You need to invest patience dito para sa isang Leo kasi laging gusto ng instant glory, no? Yung mabilisan. So ang challenge yung ibig sabihin ang maghintay, no? Ibig sabihin mag-invest ka o magtanim ka. Ibig sabihin huwag magmadali sa result. So, no? Because ang frustration sa slow growth ang magdudulot ng conflict no? So, kung makikita mo rin dito, parang gusto mo nang i-announce ang relationship, no? Pero kailangan mong maghintay dahil dahil hindi pa ready ang practical situation. Sabihin natin, ang pamilya, ang career o finances. Kaya sabihin din natin, ito yung energy ng persons mo. He wanted to see kung ano may ibibigay mo, kung ano may invest mo sa inyong dalawa, sa inyong future. No? Kumbaga, you need to magtanim ka pa, palaguin mo muna bago lumagay sa tahimik. Parang gano'n ang sinasabi dito, no? Parang gusto mo, kasi nakikita ko parang really wanted, you really wanted din na parang tuloy-tuloy. Ayan, Page of Cups. Those who's dealing with Pisces, Cancer, Scorpio. Oh, hindi pa, parang bubod pa siguro rin ang inyong relationship, no? Medyo, ayan nga, meron pang parang you're not yet sure din na kung siya rin ba talaga ang gusto mo, no? Maraming hindi pa, there's a lot of things na dapat i-balance make sure din na mahal ka rin ng persons na to, no? Make sure din na ikaw na lang din, no? Ibig sabihin, para mangyari ang gusto mo sa relasyon na yan, you need to put a little bit effort din sa relationship at patience is the best, no? Patience daw ang pinakamagandang paraan para ma-harvest mo ang gusto mong mangyari sa inyong relationship o sa persons on your mind. No, ibig sabihin, 'wag mong masyadong tinitignan energy, yung energy mo sa relationship. Ayan yung kung ano, 'wag mong masyadong yung ito yung binigay mong oras. Ito yung sabihin natin, ito yung effort na binigay mo, no? Kasi mapu-frustrate ka lang, no? Dahil walang instant reward diyan. So ibig sabihin din, just be patient ang dapat when dealing with your persons on your mind. Dahil para hindi ka ma-frustrate sa no, sa madalian na walang reward, no? Kumbaga, kailangan ng effort at hard work din dito ang dapat i-invest sa persons na 'yan, no? Kasi gano'n din ang ginagawa niya sa no? So, kung makikita mo rito, ang pinakapayo is ito, no? Ang pinakapayo mo is itong Seven of Swords in reverse. Kumbaga, ang best action plan mo rito, yung maging honest ka at syempre huwag magtago ng anumang bagay. No? Kumbaga, ibalik ang mga sabihin na stolen goods. Yan yung sinasabi kong emotional secret, yung mga sikreto, no? At syempre, harapin mo kung anumang self-sabotage. Tsaka, stop being sneaky rin. Kasi parang nakikita rito na iniiwasan mo siya. Dahil na parang nagpapa-miss ka dito sa persons na to no? Dahil alam mo yung worth mo dito, parang
Dama mo kung anong nararamdaman niya sa'yo, eh, 'no? Oh, ayan, oh, patience talaga rin, 'no? Talagang binibigyan ka. Just be patient. Kumbaga, or sabihin din natin, dagdag mo rin na isang guidance and actions mo again is patience din dito, 'no, sa Seven of Swords, 'no? Ang pinaka-best actions mo dito yung 'wag magtatago, harapin, 'no, at harangan ng anumang mga self-sabotage mo na hindi ka naniniwala sa sarili mo, 'no? Dahil nga hindi pa lumalabas ang gusto mong resulta sa persons mo. Ito ang ano pa isa pa dinikdik uli sa'yo ang guidance ng Seven of ano 'no, Seven of Pentacles. Mag-antay ka lang dahil these persons can give you everything, 'no? Parang Leo nasa field ka ng parang gusto mo ng drama 'no? Parang gusto mo ng drama rito. Okay, so kung makikita mo rin, ayan ikaw, kumbaga nagiging weak ka. You're getting weak when it comes to dealing with these persons actually 'no? Not weak ibig sabihin, try na since you are Leo, 'no, Leo ka, of course boss tayo, eh, 'no? Boss ka Leo. Boss ka, royalty ka. Kumbaga, you hold everything, may pagka-dominant ang dating, 'no? Kumbaga, in this kind of person, sa persons na 'to, maging pasensyoso at 'wag mong ipakita ng full blast ang iyong energy. Try to calm down, ibig sabihin. Kumbaga, a little bit be nice dito. Ayun na, sinabi ko na. A little bit be nice sa persons na 'to, 'no? Kumbaga, saka mo na siguro, kumbaga parang kasi nakikita baka nag-overpower ang masculine energy mo rito sa taong ito, eh, 'no? So, gusto niya, yes, gusto niya makita ang lahat sa'yo. Gusto niya kung anong maibibigay mo sa kanya. Pero at the same time, parang nilalabanan mo, 'wag mong labanan, ayan yung gusto ka niyang pang mai-date, gusto ka niya pero ikaw tinataguan mo, 'no? Pero nakikita mo rito, ah, medyo maging kalmado, 'no? Wag mo masyadong ipakita ang the real energy ng Leo dito sa persons na 'yan. Gusto ka niyang makilala lahat, ibig sabihin, slowly but surely mo ipakita sa kanya, 'no? Bakit? Para ikaw mabalanse, 'no? Even though na gusto ka niyang makilala, let him also do his part. Kaya nga dapat balanse ang part ninyo when it comes sa committed relationship o kung gusto niyo mag-commit na sa isa't isa, kung gusto niyo magsama sa isa't isa. You need to bring back yung dati ninyong pundasyon. Dahil dun kayo nagka-ano, eh, nagka-inlaban o nagkagustuhan, dun kayo nagkaroon ng connection, start ng inyong communications, 'no? Ayan. So, kung makikita mo rito, at saka aksiyunan mo rin yung mga ano, isa pang guidance is yung sabihin natin, wag ka maging sneaky, harapin mo siya para paano, kumbaga wag mo hindi ubra yung magpapa-miss effect ka rito sa kanya. 'No? Kasi gusto kanyang ma-date, gusto kanyang makilala, 'no? Gusto niyang mag-ask ka ng date sa kanya, gusto niya mag-dinner kayo, gusto niya yung magsama kayong dalawa, gusto niyo have some time together din, 'no? Itinataguan mo, 'no? O 'di hindi kaya parang yung time na nawawala, sayang na dapat magkakilalan kayo, 'no? Ayan, after work parang gusto ka niyang sunduin, ayaw mo, 'no? Parang give this relationship a chance. Give this persons na makilala ka ng lubusan, 'no? Kasi itong persons na 'to, parang he is looking forward sa ano na, parang gusto niya is long term, 'no? Long term relationship na ang gusto na ng tao, ng persons na on your mind. So ibig sabihin, aksiyunan mo rin yung mga bad habit mo, iwasan ang mga conflict, 'no? Instead mag-step up ka na harapin ang lahat ng mga issue ng honesty. So kung makikita mo ang potential dito is ang near future mo is devil. So ang potential ninyo ay very intense, obsessive, at very magnetic. Ito yung nagpapakita ng isang strong and physical bond or sabihin natin deep attachment. So, pwede itong maging powerful passions, pero may babala sa control, 'no? Ito yung dependency, ayun yung going extreme. Ito yung temptations na nakakapagpabigat sa inyong dalawa, 'no? Kung makikita mo halimbawa may darating na powerful surge na passions na magre-reignite ang inyong physical relationship.
Pero may risk na maging toxic ang dependency nito. Ayan yung baka mag-lean kayo diyan sa mga intimacy na lang, hindi na kayo yung talagang you didn't know na na mag-ano na kayo 'no, na nasosobrahan na pala kayo diyan, 'no? 'Baga hindi niyo na naano yung ibang pang aspeto ng buhay ninyo sa kung ready kayong mag-commit sa inyong relationship, 'no? Ayan, panay baka ganyan na lang panay intimacy and then nakakalimutan niyo na yung lagi kayong sober. Ayan, yung nakakalimutan niyo na yung seryosong relationship, yung mga plano ninyo. Sometimes nawawala na yung goal ninyong dalawa na for the future plan, nawawala na. Pero kayo pa rin magde-decide niyan, 'no? Siyempre siyempre kahit sino mag-e-enjoy diyan, 'no? Sa intimacy na 'yan. Oo, kasi some of you kakakilala lang, some of you is kakaano lang 'no, kakasiguro ayan nagkakilala after ng party, ayan na, 'no? That's normal. Hindi ano 'yan, hindi cheap 'yun kasi ibig sabihin, 'no, baka sometimes maraming nagsasabi, one night stand is cheap ang babae. Hindi po cheap ang babae, emotional connection po 'yan once na may one night stand na nangyari. No, ibig sabihin, both of you got some ano, parang get spark to each other. Tsaka mo kung one night stand ka, iiwan ka bigla, hindi ka iiwan 'no. Gusto ka niyang makilala, 'no. So, bigyan mo siya ng chance, 'wag mong taguan at 'wag kang mahiya. Dahil hindi cool sa kanila na natikman mo rin sila ng isang beses, 'no. Gusto pa nila uli. Sigurado 'yan 'no, na-overwhelm na nga, oh, keep thinking of you, oh, 'no. Sa some of you kakakilala lang sa isang sa persons ninyo. 'No, iniisip ka niya, nakita natin dito, 'no? Kaya lang maging balanse dapat, 'no, because you have the justice dito, 'wag panay gano'n. Ibig sabihin bigyan mo ayan yung magkita kayo, mag-set kayo ng plan ng hindi lasing o kaya bigyan mo siya ng ultimatum na hindi lasing, mag-usap kayo. Kasi inaantay ka niya, eh. Siguro it's either na babae ka o lalaki ka, parang may nag-aantay sa'yo na mag-connect ka sa kanya. Ayun, I could feel that, oh. Kasi nag-aantay siya, bakit mo dini-delay? Ikaw nga Leo, bakit mo dini-delay? Hindi sa isang intimacy lang magtatapos ang iyong relationship. There's a future. Siguro iniisip kasi hindi ka naman sasama diyan kung di mo gusto, hindi mo tipis, oh. Inaantay ka niya na mag-communicate, 'wag ka raw maging sneaky, 'yun ang problema, 'yun we see na rito. Matakot. That's normal. Yan yung ano niyo, eh, yan yung start ninyo, eh, 'no? Yan intimacy ang nag-start sa inyo, mas mainit, 'no? Hindi infatuation siya nakikita ko kasi gusto ko makilala ng persons mo. Hindi lang infatuations yan, 'no? Hindi lang nagtatapos diyan ang inyong relationship. Nakita ko your persons is waiting for you. Wanted to parang ano yan, gusto ka niyang ma-ski paano man sabihin niyan? Parang gusto ka niyang makasama pa uli, 'no? Ngayon, parang gusto ka niyang makasama ng normal kayong mag-usap 'no, yung ise-set aside ang intimacy, ayan yung dinner plan 'no, yung sa quiet place mag-usap kayo 'no, restaurant, that's the best thing parang parang and maybe baka yayain ka niya kaagad na mag-commit ka sa kanya, wow naman, Leo, because, may potential ang relationship, ang connections 'no? So, makikita mo, naku nag-e-enjoy ako 37 minutes. So, makikita mo ang iyong resulta, 'no? Bas basta don't go into one extreme, ha, Leo. 'Yan din ang kasi tingnan mo yung outcome, oh. Parang parehas kayong nag-aakitan to each other, 'no? Since na puwede naman i-workout, puwedeng mag-commit kayo sa isa't isa because the two of you have divine connections dito. This is a karmic tayong nakikita. The two of you na ibig sabihin, ang outcome ninyo 'pag iyan ang ginawa ninyo at hindi kayo naging balanse, the devil. Ang parang mangyayari niyan parang ano kayo, akitan sa isa't isa, 'no, na hindi nakakabuo ng magandang pundasyon. Kumbaga nag-stick kayo diyan, 'no? Since na puwede kayong mag-usap in a one so na sa isang sitwasyon na hindi kayo parehas lasing at asahan mo na one of you mag-o-offer ng commitment, 'no? Ayan. So makikita mo rin dito, ito yung The Magician. So ang resulta niyo outstanding, ito yung outcome, standing ovations, magicians na nakikita natin. Ang long-term outcome yung parang nagbababala ito na hindi mo gagamitin ang yung full power kagaya ng sinabi ko, sa strength 'wag mong gaanong ipakita
yung the real the real ano no, the real you, Leo, no? Alam mo naman yung characteristic mo, you are boss, na talagang, you could fight them back, no? Parang wag mong gaano rin ipakita ang iyong full power kagaya ng sinabi ko para hindi matakot si persons mo. Dahan-dahanin mo ang pakita, although siya gusto ka niya kaagad makilala, no? Pero wag, pasabikin mo siya ng konti. Ayun. Ito rin sabihin natin dahil din sa self-doubt o manipulation sa sarili mo o sa iba, no? So hindi mo ito rin parang sinasabi na hindi mo ma-manifest ang success na gusto mo sa relationship, no? So ito ay isang warning na nasa iyo yung kapangyarihan pero hindi mo ginagamit ng tama, no? So ayan, no, kagaya niyan, parang medyo pwede rin sabihin natin ego ang nagwo-work sa inyo, no? Unhealthy ego. Kahit na may sabihin natin kahit may strong bond kayo ng devil dito kasi ito yung magiging intimate kayo talaga sabihin natin talagang parang obsessed kayong dalawa, no? Parang kayong dalawa yung magkakaanuhan sa isang sitwasyon lang. Yan, intimacy lang kayo, obsessed to each other. How about commitment, no? Gusto natin yon, di ba? So kung makikita mo rito, kasi may babala nga rito na kahit may strong bond, hindi ka magiging successful sa pagbuo ng stable na future dahil nga, yun nga, tinutugunan mo yung isang true potential lamang, no? Sinasabi ko, sa ano lang na pag-uusapan nyo, pag ano lang kayo, yan nga, yung panay, ano, intimacy lang. Kumbaga, dyan lang kayo nakapokus sa isang structure. Di ba? We want a true, stable future, no? Bakit? Kasi dahil parang tinataguan mo yung true potential ng inyong relationship. No? So, you need to be honest sa pag-ano dito, ah, grow more kasi there's a potential in this relationship na nakikita natin, no? So, kung makikita mo, ah, ang tagumpay yung darating lamang kapag inalign mo yung will mo sa universe, no? Kailangan mong baliktarin ang magicians, no? Kailangan mong baliktarin ito na para magkaroon ka ng mastery sa sitwasyon. So, kung makikita mo, meron ka rin ditong soul connections na message na ito yung sa buong pagbasa, ito yung lalarawan natin maigi. Ang mensahe ng soul connection sa iyo is tatlo, no? Ibig sabihin ang relasyong ito yung hindi design para maging madali. Pero this is a karmic relationship, no? Kasi nga andito ang justice mo. At syempre magnetic ng devil, no? So ang mensahe dito yung harapin ang katotohanan, ang iyong dependency at gamitin ang power mo ng honesty. Sa Seven of Swords reverse dito na nakita natin, no? Ito sa Seven reverse, kumbaga break that cycle, yung pagiging sneaky, no? Face them. No, ito yung feelings, meron ka ritong feelings. Ang inyong damdamin ibig sabihin yung napipigilan ng frustrations at impatience ng Eight of Wands reverse dito, no? Napipigilan ang feelings mo dahil ito nga, pinipigilan mo na umaksyon. No, ito yung frustrations at impatience. Meron din tayong strongful, no? Nakagaya ng devil dito. Pero walang movement dahil sa takot na mag-invest. So, ibig sabihin feelings, ang binigay sa'yo, take time out to explore and deep emotions you are experiencing. No, hindi lang yung sa isang aspeto ng inyong relationship, hindi lang intimacy ka. Ang ibig sabihin, sabi dito, take time kayo mag-explore ng inyong feeling to each other, no? Yung in a slow phase na kailangan may patience. Oh, nakita niyo ang pagka-connections. So, diyan niyo makikita ang yan yung sinasawag na invest. Mag-invest kayo parehas ng patas, no? Kung makikita mo rin dito, ang devil kasi yung nagpapakita rin ng sabihin natin illusion, no? Ito may illusion ka. So ang illusion ito yung nasa Seven of Swords reverse at ang illusion na maaari ring takasan ng truth o manatili ka sa comfort zone habang nagtatago ka ng sikreto mo. So ang devil yung nagpapakita rito sa'yo na ikaw yung parang na-trap kahit na nasa iyo yung pinakasusi para mag-self-liberate ka, para mag-explore ka, no? Ikaw ang nagpipigil na mag-grow ang relationship na 'to, no? So, avoid ang trap and mistaking fantasy for the true soul connections. This is need to be done, eh. Eminent 'to na maiwasan mo ang taong ito. May divine connections kayo na
Ayan, no? Karmic relationship nga, anak. Kailangan kaya there's a parang sabihin natin, whether itama 'to, kailangan itama ang relationship na 'to, 'no? So, para hindi it will not repeat anymore many times, 'no? Kasi kumbaga 'pag i-ano mo, i-grow mo ang relationship na 'to. Avoid the trap and mistaking fantasy for a true soul connections ng devil. So, 'wag lang sa devil 'wag lang sa mga over extreme na sitwasyon ka mag-focus, 'no? 'Wag mong pigilan, 'no? Ibig sabihin, 'wag mong gawan ng drama. Ibig sabihin, focus ka dun sa kung papaano, mag-move forward, parang smoothly na enjoy these connections ang sinasabi rito, 'no? Kung makikita mo, puwede rin yung sabihin natin, itong labyrinth, 'no? Ang labyrinth, ito yung sinasabi na kalituhan, 'no? Ayan nga, kagaya nito. Pati nakita nating clarity natin na juggling, 'no? Sabihin, even when you feel lost, there's always a way through the labyrinth, 'no? Ito yung kalituhan na sabihin natin dinadaanan ninyo. Ito yung binubuo ng magician, reverse at Seven of Pentacles. Ang labyrinth, ito yung overthinking, 'no, at self-sabotage, walang tiwala sa sarili na parang tingin mo baka hindi ka naman gusto o natikman na ako kaya ayaw na sa akin. Hindi po, ayan, oh, nag-aantay siyang konekta mo. Ayaw mong tawagan, eh, ayaw ayaw mong i-text, 'no, babae ka man o lalaki, hindi na uso yung ano, 'no, kumbaga walang walang chip sa inyong dalawa because this is a divine connection, this is a karmic, 'no, wala yung wag kayo ng pahele-hele kumbaga. Ano, grown up, ano, make matured, 'no, maging matured kayo. Hindi niyo kasalanan 'yang yung na-carried away kayo because nga may connection kayo, may emotional connections kayo na ano, eh, 'no? So, ibig sabihin po dito, 'wag niyong mag-self-sabotage, 'wag mong isipin na hindi ka mahal, 'no, babae ka man o lalaki, 'no? Nag-aantay din siya. Ito rin yung sinasabing walang katapusang paghihintay, 'no? Ang tanging paraan para makaalis ay ang pag-commit sa honest action, 'no? Ayan, mag-commit ka na, hindi lang sa isang sitwasyon. Nakuha mo? Kasi there's a potential in this relationship at dapat din maitama yung style ninyo, 'no? So, ang tanging paraan diyan, yung mag-commit nga at baliktarin mo ang Seven of Swords, 'wag mong tatakbuhan. At siyempre tanggalin ang self-doubt, 'no? Baliktarin mo ang magician dito na you can do anything, that you could contribute something in this relationship, 'no? Ibig sabihin simulan mo sa'yo and then your persons will follow. Pero parehas kayong mag-ano. So, kung nagme-message siya sa'yo hindi mo sinasagot, 'no? Huwag ka ng mahiya, ano, 2026 na, sagutin mo na, parang gano'n. Message mo na, sagutin mo na, 'no? Pero kayo kayo you have your own free will, ah. So ito makikita mo rito, 'no, ang standing ovations mo, ang outcome mo darating lamang kapag inako mo yung personal power mo at ginamit mo ito para maging honest at sa mahirap na commitment na hatid ng devil sa'yo, 'no? So, try to explore this relationship kagaya sabi ng feeling, ikaw mismo ang nag stop ng feelings mo sa persons mo, eh, 'no? Ayan, ito pa saan ka dapat daw mag-focus. Naku, mag-iisang oras tayo, pa-like and hype naman po diyan and hit the notifications bell, subscribe na po kayo. Ayan, so ito sabi sa'yo, name all the things you love, Leo. Are you one of them? Ang sabi. So, love mo ba ang sarili mo, Leo? Ayan. So, sulat niyo po, mag-journal kayo ng ano yung pinakagusto mo sa sarili mo. Quality mo, characteristic mo, physical mo. Sulat that, no? Ayan, tapos sabihin mo to, nak, I gave myself all the love and intentions I need. No? I gave myself all the love and attentions I need. Ayan. So, ulit-ulitin niyo po yan, no? Sulat niyo po, ano yung name all the things that you love. Isa ka ba sa love mo? Isa ka ba sarili mo ba mahal mo? Parang ganon. Okay, ulitin ko ang inyong mantra, no? I gave myself all the love and attentions I need. Ayan, Leo, thank you so much. And God bless you po. Marami pong salamat sa nagsusubscribe at patuloy na nanonood ng ating video. Thank you so much po, no? Merry Christmas po sa inyong lahat and good luck sa inyong relationship. Good luck sa persons on your mind. Good luck po sa persons, target persons ninyo, no? Okay, thank you and God bless you, Leo. The world, the Savior reigns. Let men
Ayan, magte-thank you po uli ako kay Julian, no? Leo si Julian. Julian Gonzal 2450. And sa ating latest na nag-donate, no? RN Dong, thank you so much. And Lorna Masarete, ayan, I love you all. Thank you so much and God bless you po. Hmm.